Nice to be back. Isa pong classic Super Bowl 47 ang nasaksihan ng mundo kanina nang magharap ang dalawang tikasing koponan na Baltimore Ravens at San Francisco 49ers. Isa pong 7-0 lead ang agad na ipinorma ng Ravens sa pamumuno ni Joe Flacco at Anquan Boldin. Sa second quarter ay lalong nagpamalas ng mapusok na atake ang Ravens upang ikamadrama ng 14-6 lead. Habang pinapainit ni R&B ang halftime break, nakakapagtala na si Flacco ng kahangahangang 13 of 20 passes for 192 yards at 3 touchdowns. Sa third quarter ay isang power outage ang nangyari na mistulang nagpalamig sa opensa ng Baltimore. Sa pangunguna ni quarterback Michael Crabtree, 17 points ang agad na kinabig ng 49ers, bagay na nagpalapit sa paniniwala ng marami na nakaukit ang biggest come-from-behind win in Super Bowl history. Sa pagsisimula ng fourth quarter ay dikit na po ang laban, 28-23 pabor sa Ravens. Umabig pa ho ng additional 8 points sa payoff period ang 49ers pero kinapos na rin ang mga ito at naubusan ng oras kaya't nagawang itakas ng Ravens ang 34-31 win. Wala nang balak labanan sa ikalimang pagkakataon ni Mexican legend Juan Manuel Marquez ang kanyang arch-rival na si Manny Pacquiao. Napabalitang inaasikaso na ng handler ni Dinamita na si Fernando Beltran ang detalye ng fifth fight na posibleng maganap sa Setyembre. Pero mismong si Marquez na ang nagpapatigil rito. Hirit ng counter-punching fighter, na-achieve na niya ang resulta na gusto niya kaya't pa niyang labanan muli si Pacquiao. Magugunitang sa unang tatlong enkwentro ng dalawang sikat na welterweight ay 2 beses umani ng manipis na decision win ng Pinoy fighter. Pero sa kanilang fourth fight noong December 9 ay isang dumadagundong na 6-round technical knockout win ang naitakas si Marquez, bagay na ikinagulat ng buong mundo. Ayon sa kilalang boxing analyst na si Ginoong Renato Lirio ng Sports Radio 918, dapat mapagtanto ni Marquez na malaking paycheck ang naghihintay sa kanya sa fifth fight. At hindi rin umano dapat kalimutan ng 40-year-old Mexican future Hall of Famer na si Pacquiao ay nagparaya ng fourth fight na alam naman ng lahat ay hindi na kailangan pang gawin sana ng Sarangani Congressman. Matagumpay at exciting till the last drop ang naganap na 2013 Ronda Pilipinas. Ang tunay na istorya na alaman po sa penultimate stage noong Huwebes, pero kahit pa man halos victory ride na ang stage 16 culmination noong Biyernes, napuno pa rin ng drama ang karera. Narito ang report. Sa pamamagitan ng isang 67km stage 16 curriculum race, mistulang naging victory ride na ang muling talata ng 2013 Ronda Pilipinas para GMA American Female Rider Irons Valenzuela. Umurot pabalik sa overall individual championships matapos ang 34km individual time trial stage 15. Formal lang nakamit at Tabaco Albay Rider ang kanyang pangarap na maging isang cycling champion. Sa unang dalawang edisyon ng Ronda ay 2 beses na rin nagbigay ng banta ang 25-year-old girl. Pero dahil sa ilang problema, kinapos sa Valenzuela sa kanyang attempt noong 2011 at 2012. Matapos ang mahigit 2,400 kilometers na karera, itinangal ng kampiyon si Valenzuela na pamosong rider nila Congressman Abner Key at Eric C. sa kanyang aggregate clocking na 35 hours, 18 minutes and 52 seconds. Tumapos sa mag-second overall ang Road Bike Philippine rider na si Ronald Borantes habang nagkasya lamang sa third place ang mahigpit na kariban ni Valenzuela na si Ronald Boranda ng PLDT Spider. Samantala gaya ng istorya ng tagumpay ni Valenzuela ay isang power ride assault ang ginawa ng Road Bike Philippines team ni Engineer Bonsual upang ang Canadian Team Championship. Ang Canadian naman ni Congressman Jack Epile, ginawag the most promising group of riders mga Ronda Pilipinas Bandits. Mula dito sa Baguio City, Snow Badua, Television ng Bayan. At sumayin niyo po mga latest sa daigdig ng palakasan. Marami po kaming inihandang bago mamayang alas 5 sa PTV Sports. Upo niyo lingkod, Snow Badua para sa Television ng Bayan.